Ang gagawin naman natin next is mag-aaral po tayo ng Nihongo saglit. Ayan. Saka natin siya ikakalat dito. Ayun po, dito muna ako sa park at tatambay lang muna dito saglit. Magandang araw po sa inyong lahat. So today is day off po natin or yasubi. At napag-isipan ko na rin po na magpahinga na muna at hindi muna po tayo gagala. Si Rika Chang nga po lumabas po ng bahay at meron po silang pinuntahan kasama yung mga kaibigan niya. Kaya ako lang po yung naiwan dito sa bahay ngayon. Time check, 12:25 na ng tanghali. Bali kakain na po tayo ng lunch ngayon. Maganda po ang panahon natin. Yan, maaraw po. Kasi kahapon po is isang araw po na umulan. Bali, pinapainit ko lang po yung kakainin ko ngayong lunch. At papansin nyo po na kahit day off ko ngayon or yasubi is mas pinili ko pong na hindi mo na gumala sa ngayon. Dahil recently po, nakaramdam po ako ng burnout. Yung tipong gusto ko muna pong magpahinga. At kung lalabas man po ako, gusto ko pong pumunta sa park. Kung may time tayo siguro mamaya, baka doon na lang muna po tayo pupunta. Dahil as in po guys, recently talaga na-burnout po ako. Talagang sobrang hirap po. Kaya mas pipiliin ko muna pong magpahinga na muna sa ngayon at hindi muna gagala or lalaboy. Gabi na po ako umuwi sa trabaho. Tapos after nun, mag-ano pa ako, yung gagawa pa ako ng kung ano-ano po tulad ng mga gawaing bahay. Kaya pagpasensyahan nyo na rin po guys na medyo na-late tayo sa pag-upload. Kasi po nagpahinga po ako at ayun po, alam nyo naman po. Anyways, pinainit ko na po itong kakainin natin. Nagluto nga po pala ako ng spaghetti nung kagabi. At ito yung kinain namin ni Rika Chang. So buksan po natin, medyo mainit pa po. Ayan. Ayan, bale, fettuccine nga pala yung ginamit kong pasta dito. Ayan po. So, ito lang muna po gagawin natin. Pahinga, kain, tapos magpalakas tayo ng konti. Ganun. Kaya sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho dito sa Japan, importante po yung kalusugan natin. Talagang iwasan po nating mapagod dahil alam nyo naman po na sobrang hirap pong mapagod. Magpahinga po tayo, basta wag lang po natin pwersahin. Basta kung hindi natin kaya, magpahinga lang po tayo. Anyways, bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Siguro yung dahilan din kung bakit napapagod ako guys, dahil na rin sa klima ngayon na sobrang init na po. Kahapon po umulan tapos ngayon po init na naman ulit. Kaya siguro doon tayo madalas na nagkakasakit sa paiba-iba yung panahon. Kaya mas okay po na uminom tayo ng vitamins kung meron man tayo or gamot kapag may hindi tayo kung nakakaramdam tayo ng sakit ganun. Kain na po tayo. Sarap pa naman po ng pasta. Mas nakakabis po talaga yung Pinoy style spaghetti natin sa Pilipinas eh. Wow. Yan talaga yung namimiss kong spag. Sarap. After po natin kumain, magdi-dessert muna tayo ng ice cream guys. Wow. Kaya sa ngayon po, kailangan natin ng matamis. Kahit hindi po ako fan ng sweets. Pero mas okay rin to guys pag mga paminsan-minsan. Tsaka sobrang sarap mag-ice cream lalo na po summer season na. Kaya kung tatanungin nyo po ako kung pag bibili ako ng ice cream, kung cup ba or cone, mas pinipili ko yung cup. Kasi mas marami po yung servings nun kaysa sa cone. Mas sulit po kasi sa akin yung naka-cup para sa akin. Ang gagawin naman natin next is mag-aaral po tayo ng Nihongo saglit. At ito nga po pala yung ginagamit kong libro sa Nihongo. Itong Nihongo Somatome. Ayan po. At ito nga po yung pag-aaralan ko sa ngayon. Itong kanji. At yung ibang mga vocabulary dito is pabalikan ko yung mga sinulat kong notes. Mas okay na rin na mag-notes tayo dito sa kanji para hindi po natin makalimutan yung mga Japanese characters dito. Kasi ito po yung unang-una na ine-exam natin pag nagtitake tayo ng JLPT. Itong kanji. Ito yung first part ng natin yung exam. Tapos ito po,
May sinulat na ako ng mga notes dyan, yung mga vocabulary. Dami na rin po. Tapos yung iba po is natigil ko rin po dahil wala rin pong time na mag-review dati. At okay po ngayon is kahit papaano po may time tayo ngayon. Kaya po yung mga notes. Pagpasensyaan nyo na rin po yung sulat ko. Medyo pangit lang po. Ito po kasi ako magsulat guys, magulo. parang chop suey. Bale, ito pa lang yung first time na i-aaral ko ng kanji. Kakabuklat ko pa lang itong libro na to. Ang gagawin ko muna dito is titignan ko muna po yung mga kanji dito. Babasahin ko muna. Tsaka pag nalaman ko na iba, saka ko siya iti-take down notes para hindi po natin makalimutan. Look guys, yan may iba-iba tayong mga characters dito. Yan, bali binabasa ko pa lang siya sa ngayon. At okay na na hindi rin natin i-memorize lahat. Ang importante mabasa natin kasi pag once na nababasa natin nakikita naman natin sa iba't ibang lugar to yung mga kanji. At kung nagbabasa po kayo ng dyaryo, yun, malaking tulong po yun. Lalo na po yung mga kanji do sa mga dyaryo is pang mga N2, N1 na kasi yun nandun. And after nating mabasa yun sa unang chapter, may practice, po sila dito, parang practice test. So, tatry natin siya sagutin. Kahit na po, yung iba dito is hirap pong kabisaduhin. Number 1, Koko wa Chusha Kinshi desu. Eto, Koko wa Chusha Kinshi desu. Ibig sabihin dito is parang no parking daw dito. Yung ibig sabihin niya, no parking here. Yun yung Kasi yung naka-underline dito is yung chusha. Chusha is, anong sagot? Number 3. Ayan, nakakuha tayo ng isa. Yes. So, number 2 naman tayo. Chewing gum wa kami ni tsutsunde suttemasho. Or ibig sabihin yan is, pag itatapon mo daw yung chewing gum, kailangan balutin mo muna siya sa papel, yung kami. Tsaka mo daw siya itatapon. So, yung sagot dito is number 2. Yan, sure tayo dyan. Next naman tayo, number 3. Yan, basahin po natin. Gaikoku kawase no madoguchi wa nikkai desu. So, yung naka-underline dyan is kawase. Kung ang ibig sabihin kasi ng gaikoku kawase is foreign exchange. At kung bubuuin natin yung sentence niyan, ang ibig sabihin niyan, ang window daw para sa foreign exchange ay nasa second floor pa daw. Ang madoguchi nga pala is window yan kung saan kayo pupunta. Kung saang staff yan. May naka-number kasi yan dito sa Japan Kapag pupunta kayo sa mga city hall, kunwari yan, may mga madoguchi yan, tabi-tabi yan. Yun pa yung tinatawag na window or yung madoguchi. Number 4 naman tayo, Kitsuen seki wa achira desu. Yung naka-underline dyan is Kitsuen seki, which is yung sagot niya is number 4 din. Ayan. Sulat natin, number 4. Or, ibig sabihin yan is Kitsuen seki means smoking seat yan. Kaya pag binuo natin ito, Kitsuen seki wa achira desu. Ang smoking seat is bandang doon. Doon daw. Kaya pagpasensya nyo na po na medyo hindi po maayos yung explanation ko. Mahirap po talaga mag-explain lalo na po pag Nihongo. Number 5. Shokudo wa mada jumbi chu desu. Ayan, yung naka-underline dyan is jumbi, which is number 4 din yung sagot. So, ibig sabihin yan, ang shokudo means cafeteria or dining room or dining area. Or kapag tinranslate natin yan, ang ibig sabihin yan is, ulitin natin to, shokudo wa mada jumbi chu desu. Or inaayos pa lang daw yung cafeteria. Yun yung ibig sabihin niya. Correct me if I'm wrong po. So, ayun lang naman po. Try lang natin yung 5 questions dito. Tapos mamaya na lang siguro yung iba. Parang may nakalimutan kasi akong bilhin guys kapag nag-aaral tayo ng Nihongo. Kaya labas muna po tayo saglit. Punta ng convenience store. Ito muna po ako sa may Family Mart at bibili lang muna ng inumin. Habang nag-aaral tayo ng Nihongo. Dahil yun po yung kulang sa atin ngayon. Kakauwi ko lang po ng bahay. Galing ko lang po sa Family Mart kanina at bumili po ako ng iced coffee natin. Iced coffee, ito yellow, tsaka ito black coffee. Bali, buti na lang meron po silang yellow dun sa Family Mart pang iced coffee kaya bumili po ako ng isa. Siyempre, ilalagay natin dito at hindi talaga mawawala sa atin itong ice cream, itong Coolish Vanilla.
Actually guys, napanood ko lang po ito sa TikTok, itong viral na na coffee hack nila sa convenience store. Yung napanood ko po kasi is yung yun yung 7-Eleven na coffee hack. Pero this time, tatry natin sa Family Mart. Halos pares lang naman kasi sila ng lasa ng black coffee tsaka itong ice cream Kahit sa convenience store po yan, meron po tayong mabibili na ganito. So anyways, ito bubuksan po natin. Ayan. Buti na lang marami-rami pa yung yelo. Saka natin ilalagay yung kape para magbukang iced coffee. Ayan. Punuin lang natin. Minsan nga pala kasi pag nakakaramdam ako ng antok, umiinom po ako ng black coffee. Mas prefer ko po yung kasi yung ganito kaysa yung may asukal na kape. Pero syempre, lalagyan natin siya ng ice cream. Titikman natin kung masarap nga ba. Ito yung ginagawa nilang hack sa kape. Ayan. Saka lang nila inana. Matigas pa yung ice cream natin. Ayun, pwede na. Medyo matigas pa guys yung ice cream natin. Ayan, pwede na to. Ayan. Saka natin siya ikakalat dito. Amazing. Para siyang float, no? Para sa akin, para siyang coffee float. Nilalagyan lang natin siya ng gatas. Kasi ito po is vanilla yung nakuha nating ice cream na coolish. Yan, ikakalat lang natin siya. Amazing. Amazing, right? Ayan. Yan, ikakalat pa natin siya. Hanggang sa maubos yung ice cream natin. Sabi nila masarap daw yung ganitong kape. Plus itong coolish na ice cream. Yan, ubusin lang natin siya guys. Kalat lang natin dito sa may baba. Wala na kasing space masyado ng mataas yung ice cream natin. This is it. Tatry na po natin ito. Plus, ito straw. Kumuha na rin ako ng straw doon. Buti na lang po free yung straw nila sa Family Mart. Ayan. Saka lang natin siya haluin. Tiyang! Ito na po ang ating Family Mart Coffee Hack. Ayan. Saka po natin siya hahaluin. Umapaw na yung kape natin. Naparami yung kape natin guys. Ang hirap maghalo. Punong-puno yung kape. Wait lang, bawasan po natin yung kape. Yan, haluin pa natin ang haluin. So, okay na to para sa akin. Ayan, nahalo na natin yung ice cream natin dito. So, tikman na natin. Nawala yung actually nawala yung pait ng black coffee natin. Nawala siya. Dahil po dito sa ice cream natin. Para po sa akin, okay lang po yung lasa niya. Hindi siya sobrang tamis. Kasi ito po, pag kinakain natin, sakto lang yung tamis nito Pero pag nilagay natin siya dito sa kape, nawala po yung tamis nito at saka nawala yung pait ng natin, black coffee. Kaya naging balance po kasi yung lasa niya. Perfect. Ang sarap. Para po sa akin, masarap siya Kahit sabihin natin na wala siyang sugar. Ganitong kape kasi yung gusto ko. At depende rin po kasi tayo sa depende rin kasi sa tao yan May kanya-kanya po kasi tayong preference pagdating sa pagkain, pagdating sa mga panlasa, ganun. Yung sa akin, okay lang po sa akin yung ganito masarap naman po. At syempre, balik-aral ulit tayo. Aral tayo saglit. Siguro mga 30 minutes. 30 minutes na aral, saka tayo saka siguro tayo lalabas, punta tayo ng park malapit dyan. Para po magpahangin tayo ng saglit. Sarap ng kape. Nakala kong gaganahan mag-aral dito guys. Okay, practice tayo magsagot dito. Okay na tayo. May kape na rin tayong dito, dala. Sarap. Perfect na perfect ito ngayong tag-init.
iced coffee plus yung coolish ice cream equals perfect weather. So ayun po, para po sa mga kababayan natin na nandito sa Japan, try nyo na po itong hack na ito. Itong iced coffee plus yung coolish ice cream. Sarap po. Sa mga coffee lover dyan, must try po ito. Sarap. Ayun po, andito muna ako sa park at tatambay lang muna dito saglit. Time check muna tayo, 4:45 na ng hapon. Papansin nyo po dito na malakas yung hangin dito. At talagang nakaka-refresh pag nafe-feel natin yung hangin dito. Talagang sobrang sarap po yung ganitong feeling, guys. Na magre-relax ka, magpapahangin. Tapos sinabayan pa ng malakas ng hangin dito. Buti nga po hindi gaano kainit dito. Kasi nung last week po sobrang init na nun. Umaabot na po ng 30 degrees Celsius. 30, pinakmataas na yung 31 dito sa ngayon. Pero pagdating po next month, yun, mas lalong tataas pa yung temperature dito. Lalong-lalo na po sa August kasi pinaka mainit po na summer dito is every August po. Kaya magtitiis tayo ng 3 buwan bago tayo makaramdam ulit ng autumn season by September onwards. Hanggang December, every 3 months po kasi yung dito, yung seasons. So anyways, weather check muna tayo. 27 degrees Celsius po. Ayan, nakikita nyo na hindi po gaano kainit. At talagang mahangin po dito sa labas. Buti nga po may malapit na park dito sa dito sa malapit sa bahay namin. At hindi na tayo lalayo kasi alam niyo naman po na gusto ko lang po magpahinga. Kaya hindi po tayo makagala muna this week. Siguro sa susunod na week, yun, pwede tayong lumabas nun. Dahil alam niyo naman po guys, pag pagod syempre kailangan po natin magpahinga. Kaya may times na na ang hirap pong matulog talaga. Sapat na yung matulog tayo ng 6 hours, 7 hours, okay na po yun. Pero nung kahapon po, nakatulog din po ako maayos Nasa 9 hours po yung tulog ko nun, which is okay naman po yung gising ko nung kahapon. So, ganito po yung park na pinagtatambayan ko dito sa ngayon. Maliit lang po, pero napaka-peaceful po yung lugar dito. At nakikita nyo po na ako lang po yung mag-isa dito. Kasama ko yung bisikleta ko at wala rin akong kasama dito guys. Talagang solo po tayo dito ngayon. Si Rika-chan po kasi maya-maya pa po yung uwi niya. Kaya nag-update lang po siya at nag-update din po kung saan ako pupunta. Nung isang araw nga po inaaya niya po ako na lumabas ngayon. Kaso sabi ko po na kailangan ko muna pong magpahinga at ayun, siguro next time babawi po ako sa kanya. Pag next na aya niya, doon po tayo lalabas. Pero pag mga ganitong oras kasi guys dito sa may park, nagsisilabasan po yung mga lamok dito. Kaya ito po, dito po sa bandang paanan ko, medyo meron na pong nagsisiliparan na lamok dito. Kaya sa ngayon po, papahinga lang muna tayo dito sa may park bago tayo bumalik ng bahay. Kasi kanina po, kakatapos ko lang mag-aral ng Nihongo na kanji. Kanji yung inaaral ko Kasi ilang weeks na lang po, malapit na yung exam. Kaya aminado po ako na hindi pa ako ready sa exam ng JLPT sa July. Kaya ang ginagawa ko po, medyo rush po yung pag-aaral ko. Parang nag-i-scan po ko, tsaka konting pahapyaw na lang po sa mga tinake down notes ko nung unang review ko. Yung last kasi na review ko, March pa po nun. Tapos after nun, hindi na po nasundan. Kasi nga, dala na rin po sa sobrang busy ko rin. Nakikita nyo po na lakas ng hangin dito guys. Sana ganito na lang palagi Ang hirap po kasi pag sobrang init na dito. Talagang pagpapawisan tayo, tsaka tsaka parang feeling natin nangihina tayo pag mainit yung panahon. Kaya tambay-tambay lang muna po tayo dito saglit. Medyo lang po yung lamok dito, medyo marami po yung nagsisilya parang lamok sa paanan natin. Okay po, kakain na kami ng dinner at bumili nga po pala ako kanina sa grocery ng manok, fried chicken na tag-iisa po kami ni Rika-chan
At syempre, bumili nga po siya ng pasalubong namin na milk tea. Ayan. Favorite namin itong Gongcha. Ayan, Gongcha na brown sugar. At syempre, nagluto ulit ako ng kimchi soup natin. Yan yung sabaw natin ngayon. At syempre, babaunin din natin para bukas. So, bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. At bago natin inumin, syempre, haluin natin yung ito. Kasi yung brown sugar nasa ilalim. Kaya mas masarap to pag hinahalo natin. Okay na to. Yun na lang, may panulak tayo ngayon. Ayan. Higop muna tayo ng sabaw natin. Sarap. Sarap ng sabaw. Ayan po siya. Hindi na siya nagkanin, guys. Diet daw kasi siya. Diet si Rika Chan. Tikman nyo na yung sabaw. Yung gulay. How's it? Oh, Painit. wala. Masarap. Harap. Tama lang yung timpla. Ilan to? Ha? Isang pack lang yun. Meron pa? Tapos dinagdagan ko ng tubig. Dami pa doon na sabaw. No. Sarap.